Good day, followers. Ang topic natin ngayon is about flag content. Usually, nakikita tong flag content sa ating professional dashboard, then going to profile status. Sa akin kasi ang hirap ma-detect kung hindi mo talaga pupuntahan yung profile status. Parang hidden siya. For example, nag-upload ka ng reels. Kala mo okay na siya. Sometimes, the following day pa, or the next day, or even 1 week, bago mag-flag content. Ano ba yung flag content? Usually, yung mga bawal to yung usually against community standard, or ang topic usually sa government, or sa religion, or nudity, violence, yung mga iniiwasan natin i-upload. Pero sometimes, maski iniiwasan na natin, naka-flag content pa rin tayo. So, might as well, everyday, check natin yung sa profile status natin sa dashboard. Makikita mo doon kung ano yung mga videos mo na na-flag content and ano ang reason behind doon sa video kaya ka na-flag content. Usually, hindi natin talaga malalaman kung anong video, but nakalagay naman doon kung anong action ang gusto mong gawin. May choices doon eh. Gusto mo i-delete or accept the changes na ginawa ni Meta, or makidispute ka para mapatunayan mo na hindi naman talaga yun flag content. So, iwas na lang tayo sa mga ganun. Sa akin lang, in my opinion, siguro yung para maiwasan natin yung flag content, yung video natin talaga wholesome. Kumbaga wholesomeness, walang bahid na ikasasama ng ating televiewers or ikapapangit ng Facebook. Kaya nga sinasabi ni Facebook, thank you for making Facebook always safe to our viewers. Ayun, so muli po, sana po may natutunan kayo sa aking video, and huwag kayong mag-atubiling i-share ang aking video, lalo dun sa mga baguhan, para kahit papano natututo sila. So, tandaan, iba ang may kaalaman. Thank you so much, and have a good day everyone. Enjoy the day. Thank you.